ano po yung epilepsy, yung madaling intindihin, and ano po yung kinaiba nito sa mga seizures na sinasabi po nila? At ano naman po ang nangyayari sa utak ng isang tao kapag siya po ay may epilepsy? Okay, sige po. Sasagutin po natin 'yan yung tanong natin ngayong hapon na 'to 'no. So, ang epilepsy at saka seizure ay dalawang magkaibang bagay. So, ang seizure, usually yun yung tinatawag nating kumbulsyon 'no, yun yung known sa karamihan sa atin. Isa itong sintomas o pangyayari or event 'no. So, para maintindihan natin kung ano po yung ibig sabihin ng seizure, imagine po natin yung utak ng tao, binubuo po yan ng mga cells or mga neurons na tinatawag. So para magawa natin yung isang function, yung mga neurons na yon, magsisend siya ng mga electrical information para magawa natin yung bagay na gusto nating gawin. Example, gusto kong igalaw yung kamay ko. So yung part ng brain ko na magpapagalaw sa kamay, magsisend siya ng signal sa isang neuron, papunta sa isang neuron hanggang makarating siya dun sa muscles ng kamay ko para gumalaw siya. So yung electricity na dumadaloy doon, yun yung message na pinagpapasapasahan ng mga neurons para gumalaw yung aking kamay. Ngayon sa seizure, merong disorganization na nangyayari. Minsan labis-labis yung electricity or labis-labis yung kuryente na dumadaloy sa neurons, kaya paulit-ulit na. For example, gumagalaw yung isang kamay. So usually kadalasan ganun yung nai-imagine natin. So kapag may disorganization ng mga ganong electricity or parang may kuryente sa utak ay hindi organized or sobra-sobra or labis-labis, nagkakaroon tayo ng tinatawag na seizures. Ang epilepsy ay isa siyang sakit or kondisyon kung saan nagkakaroon ng paulit-ulit na seizure. So usually may criteria yan. Dapat yung seizure nangyari siya 24 hours apart. Na at least 2 times. Kapag nag-seizure ang isang tao ng isang beses, hindi necessarily meron siyang epilepsy. So meron tayong criteria para doon. So kapag nagkaroon ng paulit-ulit na seizure, maaari siyang tawagin na epilepsy. No? Ang epilepsy ay isang pangmatagalang kondisyon at usually tinatawag itong chronic condition kung saan predisposed ang isang pasyente na magkaroon ng paulit-ulit na seizures. Ang seizure po kasi maaari siyang makuha sa iba't ibang pinanggagalingan. Example, kapag po bumagsak yung sugar ng isang tao or yung tinatawag na hypoglycemia, pwede tayong magkaroon ng seizure. O kaya kapag nagkaroon ng mga tinatawag na electrolyte imbalance, pwede rin tayong magkaroon ng seizure. Kapag na-correct natin yung mga ganitong klase ng ganitong mga sakit, usually nawawala yung seizure. Pero sa epilepsy, usually meron talaga silang predisposition to have seizures. No? So ang epilepsy, wala siyang pinipiling edad, kasarian, or lahi. No? At usually, marami rin po siyang mga sanhi, no? Yung epilepsy. Usually, yung mga epilepsy, maaari itong namamana, o kaya genetic yung pinanggagalingan niya. Meron naman po na mga uri ng epilepsy na sa pagkabata pa lang, yung sa sanggol pa lang sila, nagkaroon example ng kakulangan ng oxygen habang nasa sinapupunan pa lang sila o pinapanganak na nagkaroon ng damage sa utak, o kaya naman meron pong mga pasyente na meron pong bukol sa utak o kaya nagkaroon ng infection sa utak. Lahat po yun pwedeng mag-cause ng seizure o kaya epilepsy. No? At kailangan po nating ma-identify kung ano po yung pinanggagalingan. No? Kaya po mahalaga yung pagpapasuri sa mga doktor. So in short, lahat po ng mga damage sa utak, pwede po silang mag-cause ng seizure o kaya epilepsy at kailangan po itong mabigyan ng agarang pansin.